Mapagpalang araw mga kahabi. So ang topic natin ngayon ay Project Rainbow. Ano nga ba itong Project Rainbow? Ano ba yung mga parisan nito para makapagpalabas tayo ng rainbow mutation na Indian ringneck parakeet? So yung rainbow pala, yung ang tawag nito, ang isang tawag dito ay tortoise blue pallid. Yun po yung tinatawag na rainbow. So kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. So pakinggan po natin ang parisan ng ating kahabi na si AD 1671. So Master, kahabi AD 1671, ay maraming po salamat sa inyong pagbabahagi ng mga mutation at mga parisan para makapaglabas tayo ng Project Rainbow or pallid tortoise blue pallid. So maraming po salamat. So pakinggan po natin yung ating kahabi na si AD 1671. Let's go, let's go! Ang mga nakabreed na ng normal mutations na Indian ringneck na gustong mag-upgrade, ang madalas na nagiging tanong sa akin is, papaano ba makapagpaanak ng rainbow? Ano ba ang pares na kailangan para ma-produce ang rainbow? Bago natin sagutin ang mga tanong na yun, linawin muna natin ano bang mutation ang sinasabing rainbow. Baka kasi tayo rainbow ng rainbow, hindi naman sa atin malinaw kung ano yun. So, napakahirap talaga kasi hindi natin malalaman kung anong mga mutations ang bumubuo dun sa tinatawag na rainbow. At kung hindi malinaw yun, mahirap din para sa atin na targetin kung paano ito palalabasin sa mga pairings natin. Ang rainbow ay ang lumang pangalan o lumang tawag sa tinatawag natin ngayon na mutation na turquoise pallid or turquoise blue pallid. Naalala ko tuloy minsan, may nagtanong sa akin ang tanong na yan, paano daw ba makakapagpaanak kung yun daw bang pares niya mag-aanak ng rainbow. Ang sabi ko hindi, kasi kailangan niya sa pairing na merong turquoise blue. Ang sabi sa akin, hindi daw turquoise yung target niya, kung hindi rainbow daw. Ngayong malinaw na sa atin kung ano yung rainbow, pwede na nating unti-unting sagutin yung tanong kung paano ma-produce ito. Pero sa pag-uusap na ito, ang sasagutin natin ay yung pinakamabilis, pinakamadaling proseso para ma-produce ang rainbow. At dahil yung turquoise pallid mas mahirap gawin, mas mahaba ang prosesong kailangan, tsepwera natin yun sa usaping ito. Ang tutumbukin natin sa mga sasabihin nating mga pares ay kung paano ma-produce ang turquoise blue pallid. Turquoise blue pallid ang target natin. I-dissect natin. Ito ay binubuo ng tatlong mutations. Turquoise, blue, at pallid. Ngayon, babalikan natin yung mga na-discuss na natin dun sa mga unang videos tungkol sa mode of inheritance at pagpasa nito. Maaalaala natin doon na yung turquoise at blue, pag sila ay nagtagpo or nagsama sa pares, sila ay kumikilos na parang dominant. So kung yung dalawa ang titingnan natin, ibig sabihin kahit saan natin ilagay yung turquoise at yung blue, kahit sa cock, kahit sa hen, or kahit magkapalit sila. Ngayon, yung pallid naman, ang pallid ay sex-linked recessive. At dahil pag pallid ang pinag-usapan natin, pag ang pallid ay cock, visual man or split, ito ay maglalabas ng sure hen
na ganong mutation. Pero pag ito ay visual hen lang, walang ilalabas. Pero kung gusto mong makapagpalabas ng pwedeng maging kak, katulad nga nung mga napag-usapan natin sa unang video, kailangan natin ay visual or split na kak at visual na hen. So ano yung pinakamabilis dun sa prosesong yun? Ibig sabihin, ang pinakamabilis, ang maproproduce natin ay hen na rainbow. Kasi ang kinakailangan lang natin ay visual or split pallid na kak. Okay, ngayon isa-isahin na natin yung pwedeng pairings na gamitin natin para ma-produce natin ang turquoise blue pallid hen. Ito yung mga options ng kak na pwede natin gamitin. Any blue series pallid or pallid ino. Ibig sabihin, pwede ang blue pallid, gray pallid, blue pallid ino, gray pallid ino. Second option is any green series pallid or pallid ino split blue. Lilinawin ko ha, dapat split blue. Ibig sabihin, pwede ang green pallid ino, gray-green pallid, gray-green pallid ino. Pero uulitin ko sa ikatlong pagkakataon, dapat ito ay split blue. At kung i-compare natin ito dun sa unang option, itong second na option na ito, mas mababa ang percentage kaysa sa dun sa unang option para ma-produce natin yung target natin. Third option natin sa pwede natin gamiting kak is any blue series split pallid. Ibig sabihin, pwedeng blue, pwedeng gray, pwedeng violet, pero dapat sigurado kayo na ito ay split pallid. Katulad rin nung sinabi ko dun sa ikalawa, itong ikatlong option, mas mababa pa yung percentage kesa sa dun sa unang dalawa para ma-produce natin yung target natin. At ang fourth option natin is any green series split pallid, split blue. Ibig sabihin, pwedeng green, pwedeng gray-green, o kahit pang halimbawa may cinnamon green, cinnamon gray-green. Pero dapat sigurado tayo na ito ay split pallid at split din sa blue. Katulad rin ng mga nauna kong sinabi, ito yung pinakamababa ang percentage kung itong kak na ito ang gagamitin natin para ma-produce natin yung target natin na turquoise blue pallid hen. Okay, naibigay ko na yung options na pwede natin gamitin sa kak. At kung alin man dun sa apat na yun ang gamit natin na kak, ito yung hen na dapat nating ipares. Ang unang option is any visual blue series with turquoise. Ibig sabihin, pwede ang turquoise blue, turquoise gray, turquoise bio, o turquoise blue ino, o yung tinatawag natin na cremino. At ang huling option natin para sa hen na pwede nating ipares alinman dun sa naunang apat na option natin dun sa kak ay any visual green series split turquoise. Ibig sabihin, pwede ang green, gray-green, o kaya kahit may cinnamon, cinnamon green, cinnamon gray-green. Pero dapat sigurado kayo na split turquoise.
At katulad rin nung nasabi ko dun sa bahagi ng CAC, itong second option natin sa hen, mas mababa ang percentage kesa sa dun sa first option para maabot natin yung target natin na turquoise blue pallid hen. Okay, PS ito, bago natin tapusin ang discussion natin ito. Nasabi ko dun sa inyo sa simula na kahit saan natin ilagay ang turquoise at ang blue, kahit sa CAC or sa hen, kung sakasakali na bukod dun sa pallid na nasa CAC, naandun din ang turquoise. Halimbawa, sa Blue Series, turquoise blue or turquoise gray, split pallid, o kaya naman sa Green Series, green, gray-green, split turquoise, split pallid. Halimbawa, ganun ang CAC nyo. Naandun na yung pallid, naandun pa yung turquoise. Ang kinakailangan nyo lamang ipares doon na hen ay any Blue Series hen. Ibig sabihin, pwede ang blue, pwede ang gray, pwede ang violet. Okay, mga bossing, tapos na ulit tayo. Pwede nyo nang magawa ang rainbow or turquoise blue pallid hen. Sige, simulan nyo nang magpares para makaproduce na kayo. Good luck. Tulad ng dati, huwag kalilimutang. So yun po mga kahabi, ang mga posible na parisan para makapagpalabas tayo ng project mutation na rainbow o yung tortoise blue pallid. So kung meron tayo mga ganitong mga materyales, ay pwede po natin sila pagbanggain at magkaroon po tayo ng panibagong project. At kung nagustuhan yung topic natin mga kahabi, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Every at iba pa. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching!